Pagkatapos maghanda ni Isabel, kinuha niya ang silver clutch at lumabas ng kwarto. Bumaba ang tingin niya kay Celso na naghihintay sa sala. Napakagwapong tingnan nito sa suot nitong tuxedo. Medyo kamukha nito ang kapatid na si Alexander. Bumaba siya ng hagdan at maririnig ang kaluskos ng kanyang sapatos. Napatingala si Celso sa kanya. Namilog ang mga mata nito sa gulat at halos malaglag ang panga nito. Dahan-dahang bumaba ang mga mata nito at huminto sa kanyang dibdib ng mahigit kalahating minuto. Nang hindi nito maalis ang tingin sa kanya, tumikhim siya para makuha ang atensyon nito. Napili niyang isuot ang isang puting gown na off-shoulder na nagpapakita ng cleavage at nagpapatingkad sa kanyang dibdib. Kinaiinisan niyang magsuot ng ganoong klaseng damit. Papatayin ako ni Alexander, Isabel. Naputol ang pag-iisip ni Isabel sa boses ni Celso. Napatingin siya dito. Sa tingin mo ba hindi ka maa-appreciate ni Alexander sa ganitong klase ng get-up? Wala siyang pakialam, remember? Sabi ni Isabel at tinungo ang pinto nang hindi pinapansin ang mga mata ni Celso na nakatuon sa kanya. Hinawakan ni Celso ang kamay niya palabas ng mansyon, papunta sa makintab nitong kotse. Pumasok sila sa loob at ini-start ang makina. Makalipas ang kalahating oras ng pagmamaneho, huminto siya sa driveway papunta sa mansyon ng senator, kung saan nakaparada ang ilang magagarang sasakyan. Umakyat sila ng hagdan. Tinanggal niya ang jacket na suot niya at ibinalik kay Celso. Isinuot iyon ni Celso at ipinulupot ang braso sa kanyang bewang. Nanlamig ang balat niya dahil sa malamig na hampas ng hangin. Giniginaw ka ba? Tanong ni Celso. Medyo. Huwag kang mag-alala. Pag-iinitin kita sa lahat ng oras. Ngumisi si Celso. Masama itong tiningnan ni Isabel at sinabing, "Salamat." Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Celso. Inilibot ni Isabel ang kanyang paningin. Remember, we are into each other. Handa ka na bang harapin si Alexander? Biglang natuyo ang lalamunan ni Isabel. Napalunok siya at bahagyang nanginig dahil sa kaba. Handa na ako. Saglit na pumikit si Celso at huminga ng malalim. Ganon din ako. Pagkapasok nila sa loob, tumingin sila sa kabuuan ng hall. Ang mga bisita ay nakasuot ng magkakatugmang gown at tuxedo. Mga babaeng may mamahaling alahas at mga lalaking nakasuot ng mamahaling terno. Napatingin si Isabel sa mga chandelier na kumikinang sa malambot na liwanag. Napakarangya. Lahat ng tao ay nakatingin sa iyo, Isabel. Bulong ni Celso. Sige, ngumiti ka pa. Napangiti naman si Isabel. Mr. Paner, tawag ng isang lalaki mula sa likuran. Bumalik ang tingin ni Celso sa lalaki. Bakit ginagamit ng mga tao ang iyong panggitnang pangalan? Nagtatakang tanong ni Isabel. Kasi ayoko ng Spraggins. Ito ay kilalang kilala sa buong bansa. Dahil ba ito sa notorious mong kapatid? Tumawa lang si Celso at walang sinabi. It's my pleasure to have you here. Magalang na sabi ng isang medyo may edad na lalaki habang kinakamayan si Celso. Ikinagagala ko ring makilala ka, Mr. Brown. Sino ang magandang babaeng kasama mo? Tanong ng lalaki. Umigting ang katawan ni Celso sa tabi ni Isabel. May date, Miss Dalton. Humakbang ang lalaki at marahang hinawakan ang kamay ni Isabel at hinalikan ito. Ikinagagala kong makilala ka, Miss Dalton. Binawi ni Isabel ang kanyang kamay at pilit na ngumiti. Tumango ito at pinapasok sila sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabel nang makita si Alexander.
Nakaupo ito sa bilog na mesa, sa tabi ng blonde na babae na umiinom ng alak. Nakapulupot ang braso nito sa bewang ng babae habang nakasandal ito sa kanya at may binubulong sa tenga niya. Nang mapadpad ang kanyang mga mata sa mukha nito, nagtama ang mga mata nila. Halos tumigil ang puso niya. Natigilan si Alexander at pinagmasdan siya ng may pagtataka. Napakagatlabi siya at bumaba ang kanyang mga mata. Lalong umigting ang panga ni Alexander nang matagpuan nito ang suot niya. Puno ng galit ang mga mata nito habang hinihintay ang muli kong pagsulyap. Pinisil nito ang baso at galit na pinanliitan siya ng mga mata. Sinubukan ni Isabel na maglagay ng matapang na mukha at pinigilan ang kanyang sarili na manginig. Ngunit napakahirap sa ilalim ng matalim nitong pagsisiyasat. Isabel, ang iyong maikling damit ay nagtutulak sa kanya sa isang pader. Ngayon, gusto niyang kagatin ang leeg ko. Ungol ni Celso. Pinisil ni Isabel ang kamay nito at napalunok ng mariin. Hindi pa tapos, remember. Please have a seat, Mr. Panner and Miss Dalton. Sabi ni Mr. Brown at itinuro sila sa bakanting upuan sa tabi ni Alexander. Oh no! Bulong ni Celso nang makita ang kanilang upuan. Naglakad sila ni Celso patungo sa upuan nila. Nang hina ang mga tuhod ni Isabel nang makita ang mga mata ni Alexander na nakatuon sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi siya makalakad habang pinagmamasdan siya nito na parang isang lawin. Nanginginig ang hininga niya habang papalapit dito. Biglang yumuko ang bukong-bukong niya at natalisod siya at napadpad siya sa kandungan ni Alexander. Napabuntong hininga siya nang pisilin ni Alexander ang kanyang puwetan na tila may pagbabanta sa kanya sa pamamagitan ng madilim nitong mga mata. Nang bumagsak ang mga mata nito sa kanyang cleavage, lalong umigting ang panga nito. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong nito sa kanya. Nang hindi siya naglabas ng kahit na isang salita, kumawala siya sa pagkakahawak nito at tatayo na sana siya. Ngunit pinanatili siya nito sa lugar. Umalis ka na dito. Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Excuse me. Hindi niya pinansin ang banta nito at agad siyang umalis sa kandungan nito at umupo sa tabi ni Celso. Napatingin siya kay Alexander. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ibinaling ni Isabel ang kanyang tingin sa kadate ni Alexander. Napilit kinukuha ang atensyon nito, pero parang hindi nito maalis ang tingin sa kanya. Ngayon, nasa akin ang atensyon niya. Pero galit siya at hindi nagseselos. Hinawakan niya ang kamay ni Celso. Tumabi siya dito at bumulong. Ipulupot mo ang braso mo sa bewang ko. Saglit na nag-alinlangan si Celso bago ipinulupot ang braso sa bewang ni Isabel at hinila ito palapit sa kanya. Nanlalamig yata ang dugo ko. Pinapanood tayo ni Alexander na parang anumang oras ay pupugutin niya ang ulo natin. Pero sabi mo, hindi ka natatakot sa kapatid mo. Sabi ni Isabel. Wala ka pa sa pagitan namin noon. Inilibot ni Isabel ang kanyang mga mata at tumingin sa mga nagsasayaw na couple. Sasayaw ba tayo o hindi? Ito ang dahilan kung bakit tayo pumunta dito, hindi ba? Napasulyap si Celso kay Isabel at sa kapatid nitong si Alexander na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Okay, let's go. Inabot ni Celso ang kamay niya para kay Isabel at hinayaan naman ni Isabel na ihatid siya ni Celso sa dance floor. Pumunta sila sa gitna ng dance floor. Ipinulupot ni Isabel ang kanyang braso sa leeg ni Celso habang nakapatong ang kamay nito sa bewang niya. Unti-unting gumalaw ang kanilang mga katawan kasabay ng musika. Itinutok ni Celso ang kanyang paningin kay Isabel at pinagmasdan ang bawat kilos ng maingat na nagpainit sa pisngi ni Isabel. Inangat ni Celso ang kanyang kamay
at hinawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Isabel. Hindi mo na kailangang mag-makeup, Isabel. Natural na maganda ka. Ito ba ay isang papuri o insulto? Sabay taas ng kilay ni Isabel. Hindi ako naglalagay ng makeup dati. Ngumisi si Celso. Of course, it's a compliment. But you are gorgeous without makeup. Napaawang ang bibig ni Isabel sa isang ngiti. Salamat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Isabel sa gilid ng kanyang mga mata si Alexander. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya itong nakatingin sa kanila. Naniningkit ang mga mata nito sa kamay ni Celso na nakapatong sa kanyang balakang. Hindi niya alam kung nagseselos ba ito o hindi. Pero kumirot ang tiyan niya sa kaunting posibilidad. Gusto niyang maramdaman ni Alexander ang nararamdaman niya para dito. Nagulat siya nang hatakin siya ni Celso palapit sa katawan nito. Dumampi ang pisngi nito sa pisngi niya. Baka makatulong sa'yo. Ngumiti ito ng kaakit-akit. Namula ang mukha ni Isabel. Napagtanto niya kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Ang mainit nitong hininga ay tumama sa kanyang mukha. I'm sorry kung hindi mo gusto ang trick na ito. Gusto ko ito, Celso. Ngumiti si Isabel at hinaplos ang matigas na jawline ni Celso gamit ang kanyang mga kamay. Ngayon, siguradong nagsiselo siya. Damn, Isabel, what are you doing? Bulalas ni Celso habang tinitingnan sa gilid ng mga mata ang kanyang kapatid. Hayaan mo siya. Napatingin si Isabel kay Alexander na mahigpit na pinipiga ang wine glass na parang anumang oras ay mababasag na ito. Nag-aapoy ito sa galit. Napangiti siya sa pagkapanalo. I'm enjoying every moment of his annoying expression. Napaatras siya nang may nabasag na baso sa sahig. Bago pa makapagsalita si Celso, kumalas na ang katawan nito sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Alexander ang kamay niya bago kinaladkad sa hall. Saan mo ko dadalhin? Sinubukan niyang kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Alexander sa kanyang pulso. Pinagtitinginan sila ng mga tao pero wala itong pakialam at patuloy siyang kinaladkad sa dami ng tao. Narinig niyang sumigaw si Celso mula sa likuran. Ngunit napawi ito nang dalahin siya ni Alexander palabas ng mansyon. Agad na ipinasa ng tauhan nito ang susi ng sasakyan. Kaagad nitong binuksan ang pinto at ipinasok siya sa loob bago naglakad sa kabilang side ng sasakyan at dumula sa likod ng manibela. Ayaw mo ba sa date mo? Sarkastikong tanong ni Isabel. Ito ang parehong babae noong isang araw. Pinanliitan siya ng mata ni Alexander at nanatiling tahimik. Ayaw mo bang ipakita sa mundo na may asawa ka na? Umigting ang panga nito. Hindi siya nito pinansin sa buong biyahe. Ilang saglit pa ay ipinarada nito ang sasakyan sa garahe at agad na lumabas. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila palabas. Kaya kong maglakad mag-isa, Alexander. Protesta niya, ngunit hindi siya nito pinakinggan. At hinila siya papasok ng mansyon. Bitawan mo ko. Ungol niya at sinubukang agawin ang kamay niya sa pagkakahawak nito. Pero hindi siya nito binitawan at pilit siyang kinaladkad sa hallway. Alexander, tumahimik ka. Ngumisi ito at dinala siya sa kwarto. Gumapang ang takot sa dibdib niya nang isara nito ang pinto sa likod niya. Anong gagawin mo? Tanong niya at tumingin sa mga mata nito. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Halos hubaran siya ng mga mata nito. Nang sumunod na sandali, ay bahagya siya nitong isinandal sa pader at inilagay ang mga kamay sa magkabilang gilid niya. Ikinulong siya nito sa pagitan ng katawan at pader. Nag-aapoy ang mga mata nito sa galit o di kaya ay sa pagnanasa.
Napalunok siya ng mariin at sinubukang panatilihing neutral ang kanyang ekspresyon. Wrong step, Mrs. Spraggins. Ungol ni Alexander at hinila ang mukha ni Isabel sa isang mabangis na halik. I'm going to fuck you hard. Malakas, mabilis at magaspang. Ihanda mo ang sarili mo. Sinubukang kumawala ni Isabel, ngunit pinigilan siya nito. Kailangan mong matutunan ang leksyon. Bumagsak ang katawan ni Isabel sa kama. Hindi mo ako mapipilit, Alexander. Napalunok siya ng mariin at naipon ang init sa pagitan ng kanyang binti. Alexander, please, pakawalan mo ko. Napalunok siya bago muling nagsalita. Gusto lang kitang pagsilosin. Pwes, nagseselos ako. Thank you guys for listening and watching.